Nagising akong nakahiga na sa kama ko at may kumot. Sa couch ako natulog kagabi, paanong? Binuhat niya ba ako? Napatingin ako sa tabi ko, wala na si Rafa doon. Bumangon ako at nagpunta sa banyo, nang wala akong makitang Rafa doon ay lumabas ako ng kwarto at sinilip siya sa labas pero wala rin siya roon. Napatingin ako sa orasan, 9:00 na pala ng umaga. Sabado ngayon at wala akong pasok. He left already. Bumalik ako sa kwarto at kinuha ang phone ko. I received a message from him. I'm sorry for troubling you. Hindi na mauulit. Thank you for taking care of me. Napabuntong hininga ako at napaupo sa paanan ng kama. Napahilamos ako ng mukha. Bigla ko na namang naalala ang mga sinabi niya sa akin kagabi. One message received from Chelsea. Kaagad ko itong ni-open at binasa. Hey, girl. Good morning. Alam mo bang A&L Corporation ang nag-sponsor ng full scholarship mo? I heard din na ang may-ari ng restaurant na pinagtatrabahuhan mo noon ay ang dating CEO ng A&L Montclair ang last name. Natutap ko ang bibig ko sa nabasa ako at naramdaman ko ang pag-init ng mga mata ko. I dialed Chelsea's number. Good morning girl. Bati nito sa akin. Sigurado ka ba sa ni-text mo sa akin? Baka nagkakamali ka lang. Nanginginig ang mga labi ko. I bit my lower lip while waiting for Chelsea to reply. Oo girl. Kasama ko kagabi si Miss Sarah at iba pa naming office mates. Sinabi niya na parang familiar raw ang pangalan mo, at yun na nga sinabi ng manager ng taga-finance department sa kanya na may scholar daw ang A&L noon at nakita niya ang file mo. Nasabi niya rin na ang dating CEO raw ang may-ari ng restaurant kung saan ka nagtrabaho noon. I forgot lang ang name ng CEO, last name lang ang naalala ko dahil same sila ng last name ng CEO ngayon ng A&L. Mahabang paliwanag nito. Napatulala ako at hindi nakapagsalita. Lori, nandyan ka pa ba? Oo, Chel, salamat. Binaba ko ang tawag at hinanap sa contacts ko ang pangalan ni Audrey. Nanginginig ang daliri ko nang pinindot ko ito. Hello, sagot nito sa kabilang linya. Halatang bagong gising ito. Audrey, naistorbo ko ba ang pagtulog mo? Not really. Napatawag ka, baby girl. May itatanong sana ako. Kinakabahang sagot ko. What is it? Si Rafael ba ang dating CEO ng A&L? Yes. Bakit mo natanong? Ang tanong nito sa akin. Kaya ka ba kilala sa restaurant na pinagtatrabahuhan ko dahil siya rin ang may-ari noon? Hindi kaagad nakasagot si Audrey, narinig ko itong nagbuntong hininga. Let's meet later, okay. I will explain it all to you. Aniya. Okay. Napatulala ako sa screen ng phone ko. Kinagat ko ang pangibabang labi ko at napayuko. Lori, sorry I'm late. Ani Audrey at umupo sa harap ko. Nandito kami ngayon sa isang cafe. Dito naisipan ni Audrey na magkita para malapit lang daw sa opisina niya. Okay lang Audrey, ngumiti ako sa kanya. Tinawag ni Audrey ang waiter at nag-order ng pagkain, pagkatapos nito ay nagkamustahan muna kami at tinapos ang pagkain ng ma-serve ito sa amin. What do you want to know? Aniya pagkatapos magpunas ng gilid ng labi niya gamit ang tissue. Tumikim muna ako bago nagsalita. Totoo bang A&L ang nag-sponsor ng full scholarship ko at si Rafa ang dating CEO ng A&L? Yes. Binili niya rin ang restaurant kung saan ka nagtatrabaho noon. Why? Simple lang Lori, you are the most important woman in his life. Ngumiti ito sa akin. When he gave you your freedom, hindi ibig sabihin noon ay pababayaan ka na niya. Ginawa niya ang lahat para makatulong sa iyo. Kahit wala ka na sa tabi niya ay nasa malayo lang siya nakatanaw sa iyo. He was secretly helping you. He was really a fool that time. Para siyang aso, sunod ng sunod sa iyo. Tumawa ito, he was loving you from afar Lori. Kontento na siyang makita kang masaya. Lahat ginagawa niya ng paraan para mapaganlang ang buhay mo. Gusto kanyang sumaya kahit hindi siya ang kasama mo. Hinawakan ni Audrey ang kamay ko at pinisil. Even the condo, sa kanya rin yun. Nagulat ako sa tinuran niya. Ano, akala ko sa'yo yun. Kapag ba sinabi ko noon na sa kanya ang condo ay titira ka ba roon? Napailing ako bilang sagot, ngumiti ito sa akin. That's why I lied to you. Gusto kanyang makapagtapos ng pag-aaral mo. Ang hindi ko lang alam ay kung may ginawa ba siya para sa A&L kayo makapag-apply ng trabaho.
Nag-iwas ako ng tingin kay Audrey at tumingin sa labas. Nagpunta siya kagabi sa kondo. Kaya pala alam niya kung saan ako nakatira, sa kanya pala ang kondo na yon. Ani ko. Anong ginawa niya roon? Lasing na lasing siya. Napalunok ako, he confessed everything, Audrey. Hindi ko pa maproseso lahat. Mahinang sagot ko. I know he loves you very much. Nabulag lang ito sa takot. Hindi niya gagawin ang mga ginawa niya noon para sa'yo kung hindi ka niya mahal, Lori. He patiently waited for you kahit na alam niyang walang kasiguraduhan kung mahal mo pa siya. Pinisil ni Audrey ang kamay ko. Napatingin ako sa kanya, she smiled at me. Audrey, kasi matagal ko na siyang kinalimutan. Wala na bang chance kahit konti lang? Napakagat ako ng pangibabang labi ko at umiling. Tipid siyang ngumiti sa akin. I understand. Samandal ito at binitawan ang kamay ko, you should talk to him. Umaasa pa yon hanggang ngayon. 4 years ago he promised na magiging better siya for you, lahat ng pagbabago sa sarili niya ay para yun lahat sa'yo. Ikaw ang dahilan kung bakit siya nakawala sa sakit at trauma ng nakaraan niya. Ikaw ang naging dahilan kung bakit binuksan niya ulit ang puso niya. He never cared to anyone, Lori, pero kapag tungkol sa'yo he will do everything. Noon kahit hindi niya sabihin, alam kong mahal ka niya. It's just that takot lang itong pati ikaw ay mawala sa kanya. Biglang sumikip ang dibdib ko at parang hindi ako makahinga ng maayos. When you were abducted, hindi siya natutulog at kumakain. Nasaksihan namin noon kung paano siya nag-alala sa iyo at sa anak niyo. Takot na takot ito baka may nangyaring masama sa iyo. He did everything to find you. Kaya niyang patayin ang kahit na sino mang manakit sa iyo, Lori. Ganoon kanya kamahal, ganoon ka kahalaga sa kanya. Sa pagyuko ko ay tumulo rin ang luha sa mga mata ko. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Hindi ko rin alam kung bakit nasasaktan ako ngayon. Kung wala na talaga, Lori, sabihin mo na ngayon pa lang. I love Rafael. Kapatid ko yun pamilya na kami. Sabay kaming lumaki at marami na kaming pinagdaanan. Nasa tabi niya ako ng mga panahong wala ka, hindi niya man sabihin pero nahihirapan siya ng mga panahong wala ka, dahil ikaw ang kailangan niya pero kailangan ka rin niyang pakawalan. Kapag nakikita ka niya mula sa malayo, nakikita ko rin siyang ngumingiti. You're his sunshine, Lori. Ikaw ang nagpapasaya sa kanya. Nakita kong tumangala si Audrey at pinunasan ang mukha niya. She's crying. Nasasaktan din ako kapag nakikita ko siyang nasasaktan, pero anong magagawa ko? Nasa tabi niya lang ako, yun lang ang magagawa ko. Kapag nalalasing siya ay ikaw ang hinahanap niya. I never saw him cried kahit noong namatay ang asawa niya, pero ikaw, iniyakan ka niya. Palagi kanyang iniiyakan tuwing nalalasing siya. Kapag nalalasing siya, nailalabas niya ang lahat na sasabi niya lahat sa amin. Habang pauwi ako ay wala ako sa sarili. Parang bumalik ako sa nakaraan. Ang bigat-bigat ng nararamdaman ko ngayon at parang nauubos ang lakas ko. Nang binuksan ko ang pinto ng kondo ay sinalubong ako kaagad ni Chelsea. Nagulat ito sa itsura ko. Nang makita ko siya ay kinagat ko ang pangibabang labi ko para pigilan ang pag-iyak ko pero traidor ang luha ko, nagsiunahan ito sa pagpatak. Mabilis na lumapit sa akin si Chelsea at niyakap ako ng mahigpit. Lori. Malungkot na wika nito habang yakap-yakap at haplos ang likod ko. Ainal-alayan ako nitong makaupo sa couch at mabilis na kumuha ng tubig at pinainom sa akin. Kumuha ito ng tali at tinalian ang buhok ko. Chels, yes, aniya habang inaayos ang buhok ko. Naalala mo ba ang sinabi ko noon sa iyo tungkol sa lalaking minahal ko? Mahinang wika ko. Tumango ito sa akin. Bumalik siya, ani ko, napasinghap ito sa sinabi ko. Siya ang boss ko ngayon at nandito siya kagabi. What? Gulat na sabi nito, anong ginawa niya rito? Nagkita kasi kami ni Patrick ng nakaraang araw at niyaya niya akong mag-lunch. Napalunok ako. Sinabi niya kagabi na hinintay niya kami sa labas. Sinabi niyang nagseselos siya at sinabi niya ring mahal niya ako, matagal na. Pinunasan ni Chelsea ang luhang lamandes sa pisngi ko. After 4 years, narinig ko ang paliwanag niya. It was too late pero gumaan ang pakiramdam ko. Nakausap ko rin si Audrey kanina, you're right, siya ang dating CEO ng A&L at siya ang nagmamay-ari ng restaurant na kung saan ako nagtrabaho habang nag-aaral ako. Itong kondo sa kanya rin ito, Chels.
Kahit wala na ako sa tabi niya, tinutulungan niya pa rin ako. He did everything to help me. Sinabi lahat ni Audrey sa akin kung gaano siya nasaktan nang nawala ako at kung gaano niya ako kamahal. Umiiyak na sabi ko. Bakit ka umiiyak? Tipid nang umiti ito sa akin. Natigilan ako. Bakit nga ba ako umiiyak? Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Napailing ako. Mahal mo pa. Natigilan ako sa tanong niya. Matagal ko na siyang kinalimutan. Mahinang sagot ko. Hindi yan ang tamang sagot sa tanong ko, Lori. I bit my lower lip. Siguro tama kang kinalimutan mo na siya. Pero bakit ka nasasaktan at umiiyak ngayon? Siguro ng mga panahong busy ka sa studies at work mo ay panandalian mo siyang nakalimutan dahil iba na ang priority mo. Pero ang totoo nandyan pa rin siya, turo nito sa puso ko, hindi mo siya tuluyang nakalimutan, Lori. That time, hindi lang siya ang priority mo kaya nabaon lang siya dyan sa pinakailalim ng puso mo. Ngayong nagkita kayo ulit, unti-unti na itong umaahon. Ngumiti ito sa akin at pinisil ang kamay ko. Mahal ko pa siya, pero, take your time. Pag-isipan mong mabuti at timbangin mo ang nararamdaman mo sa kanya. Hindi ka magkakaganito kung hindi mo pa siya mahal. Ang swerte mo noon kahit na nasa malayo lang siya ay tinutulungan ka pa rin niya, at kahit nasa malayo lang siya ay minamahal ka pa rin niya. Hindi ko alam, Chel, hindi ko na dapat siya mahal. Pinunasan ko ang luha ko. Girl, yan ang gusto mong isipin dahil yun ang inakala mo. Hayaan mong maramdaman mong wala na talaga o meron pang pagmamahal diyang natira sa puso mo. Hindi na kasi dapat. Tapos na ang meron sa amin, Chel. Napabuga ito ng hangin. Kahit anong sabihin mo kung mahal mo pa siya wala ka ring magagawa. Hindi natuturuan ng puso, Lori. Kaya mong umiwas sa tao pero ang pagmamahal mo ay mananatili lang dyan. Napatitig ako kay Chelsea, ngayon ko lang napansin na ang lungkot ng mga mata niya. Nalulungkot din ba siya para sa akin? I sighed, hindi ko pa alam ang gagawin ko, Chel. Hindi ko rin alam kung paano ko siya haharapin kapag nagkita na kami ulit sa opisina. Ano ka ba? Act normal lang. Pero, curious lang ako, pogi rin ba siya? Ngumiti ito sa akin. Kinurot ko siya sa kamay. Tumawa naman ito. Ito naman. Patanjin ng picture. Pamimilit nito at niyugyug pa ang kamay ko. Search mo na lang sa internet. Ang damot mo naman. Mahal mo talaga eh. She teased me. Inirapan ko ito. Kahit talaga sa seryosong usapan ay may paraan pa rin talaga itong patawanin ako. So, ano nga? Pogi ba? Tingnan mo sabi sa internet. Inis na sagot ko. Ikaw tinatanong ko. Dali na. Pangungulit nito. Oo na. Guwapo na siya. Nag-iwas ako ng tingin. Sinundot ako nito sa tagiliran. Sinaman ko naman ito ng tingin. Sobrang guwapo ba? Hindi talaga ito tumitigil. Tumango ako sa kanya. Lumapad naman ang ngiti nito. Napailing ako sa kanya. Nagpakawala ako ng malalim na hangin. Ano na ngayon ang gagawin ko? Kinakabahan ako habang nakasakay ako sa elevator. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong i-opto kapag nagkita kami mamaya ni Rafa. Lunes na ngayon at ito ang unang araw na magkikita kami pagkatapos ng gabing nagpunta ito sa bahay. Habang papalapit na ako sa opisina niya ay bumibilis ang tibok ng puso ko. Relax lang, Lori. Inhale, exhale. Huminto ako sa paglalakad at pinaikit ang mga mata, humugat ako ng malalim na hangin at ibinuga rin ito. Ilang beses ko pa yung ginawa bago nagpatuloy sa paglalakad. Nang makarating ako sa desk ko ay nagpunas muna ako ng mesa ko at computer. Pagkatapos kong malinis ang desk ko ay ni-open ko ang computer at iPad. Ni-open ko ang iPad para i-check ang schedule niya ngayong araw at nag-open din ako ng email sa computer. Kumunot ang noo ko nang mabasa ko ang email ni Miss Alice, ang corporate secretary. Hindi raw papasok si Rafa dahil out of the country raw ito at wala pang eksaktong date kung kailan siya babalik. Hindi man lang siya nag-text or tumawag sa akin. Mahinang sabi ko. Napailing ako, hindi naman niya kailangang magpaalam sa akin. I sighed, mukhang hindi ko na kailangang kabahan sa mga susunod na araw dahil hindi naman kami magkikita. Wala akong ginawa kung hindi ang mag-cellphone lang. Nililibang ko na lang ang sarili ko sa panunood ng videos o sa panunood ng drama. Tumayo ako mula sa pagkakaupo at tumungo sa banyo. Under maintenance na naman. Umalis na lang ako at pumasok sa opisina ni Rafa,
Napatigil ako at napatingin sa desk ni Rafa. Kung nandito sana siya ay, napailing ako. Mabilis akong pumasok sa banyo at umihi, pagkatapos ko ay lumabas na rin ako. Saktong pagkaupo ko sa upuan ay tumawag si Chelsea, kakatapos ko lang mag-lunch sa cafeteria. "Girl, kamusta?" Aniya sa kabilang linya. "Wala siya rito, out of the country. Hindi ko rin alam kung kailan siya babalik." Sagot ko sa kanya. "Hindi ka naman niya siguro iniiwasan, no? Bakit naman siya iiwas sa akin?" Tak ang tanong ko. "Ewan ko rin. Anyway, kinamusta lang kita. Baka hinimite ka na dyan dahil sa kaba." Mahina itong tumawa. "Baliw." Ani ko. Nagpaalam na ito at binaba ang tawag. Ilang araw pa ang lumipas at hindi pa rin pumapasok si Rafa, as usual ay wala akong ginagawa rito. Kung pwede lang nang umuwi ay ginawa ko na. Nagdadala na lang ako ng libro para malibang ako. Nagring ang telepono kaya sinagot ko ito. "Hello." "Hi, Miss Lori. This is Alice." Pagpapakilala niya, "Pwede mo bang linisin ang desk ni Mr. Montclair? Binili niya kasi na huwag magpapapasok ng ibang tao sa opisina niya maliban sa iyo habang wala siya. Baka puro alikabok na ang table niya." "Okay, Miss Alice." Sagot ko sa kanya. Nagpasalamat naman ito at binaba na ang telepono. Kumuha ako ng wipes at pumasok sa opisina ni Rafa. Inuna kong pinagpag ang unan sa couch at pinunasan ang mesa roon. Pagkatapos ko roon ay nagtungo ako sa mesa niya. Ilang buwan na akong nagtatrabaho rito pero ni minsan hindi pa ako lumalapit sa desk niya. Palagi lang akong nakatayo sa harap ng mesa niya. Natigilan ako nang makita ko ang picture frame sa mesa niya. Leon ang portrait ng anak namin na napanaginipan ko, parang scan copy lang ito. Baka nasa bahay niya ang ibinigay kong original copy. Tipid akong ngumiti at kinuha ang picture frame, hinaplos ko muna ang pisenge ng anak namin sa picture frame bago pinunasan at binalik ito. Lalabas na sana ako dahil tapos na akong maglinis sa opisina ni Rafa nang tumawag sa phone ko si Miss Alice, may pinapakuha itong file. Hinanap ko ito sa mga folders na nakapatong sa table ni Rafa pero wala ito roon. Isa-isa kong binuksan ang drawers at hinanap, nang makita ko na ito ay tatayo na sana ako pero may nakita akong picture frame na nakataob kaya kinuha ko ito. Nagulat ako nang makita ko ang larawan na nasa picture frame. Yung isa ay ang araw na inaya ko si Rafa na magpunta sa park at ang isa naman ay yung attend ako sa party ng kumpanya ni Rafa. Lahat iyon ay stolen shots pero nakangiti ako. Mabilis ko yung binalik sa drawer at tumayo. Kinuyam ko ang mga kamay ko at lumabas sa opisina niya bitbit ang folder na pinapahanap ni Miss Alice sa akin. Tinawagan ko si Miss Alice na nakita ko na ang folder at kukunin na lang daw mamaya ng assistant niya. Nagbuntong hininga ako. Lunes na naman ngayon at pinaalam sa akin ni Miss Alice na ngayong araw babalik si Rafa. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng konting excitement. Maaga akong nagising para magluto ng ulam. Kagabi ay nag-bake rin ako ng brownies. Pagkaupo ko sa desk ko ay nag-check kaagad ako ng email. Wala pa akong schedule ni Rafa ngayong week dahil ngayong araw pa lang siya babalik. May mga meeting siya ngayong week pero kailangan ko pang i-confirm ito sa kanya kung okay siya sa date at time. Habang busy ako sa pagpiprint ng documents ay nakaramdam akong may nakatayo sa gilid ko kaya napalingon ako roon. Ganoon na lang ang pagkagulat ko nang makita ko si Rafa. Agad akong napatayo. "Good morning, sir." Nakatingin lang ito sa akin at inabot ang 2 paper bags. "Good morning. For you." "Aniya, ano po ito?" Tak ang tanong ko. "Pasalubong." Tipid na sagot niya at umalis na. Nakatingin lang ako sa kanya habang naglalakad siya papasok sa opisina niya. Nang makapasok na ito sa loob ay yun naman ang pag-upo ko. Nilagay ko sa ilalim ng desk ko ang paper bags. Binilhan niya ako ng pasalubong. I bit my lower lip. Sinilip ko ang isang paper bag, may laman itong box sa loob at isang may nakabalot sa plastic. Pinagpatuloy ko na ang pag-print ko para ipa-approve ang mga meetings na kailangan niyang daluhan ngayong week at para maayos ko na rin ang schedule niya. Pagkatapos kong ma-print lahat ay tumayo na ako. Kinuha ko ang iPad at documents na ni-print ko. Natigilan ako nang may nakita akong papalapit na babae. Ang ganda-ganda nito at agad nang umiti nang makita ako. "Hi, nasa loob na ba si Rafael?" Mahinhin na sabi nito. "Hello, ma'am." "Yes po, may appointment po ba kayo?"
Do I need one? Aniya, nagring ang telepono kaya sinagot ko ito. Let her in. I need my schedule for this week. Aniya at binaba ang telepono. Pasok na po kayo, sabi ko sa kanya. Ngumiti naman ito sa akin at nauna nang pumasok sa opisina ni Rafa. Raf, masayang tawag nito kay Rafa. Raf, lumapit ito kay Rafa na nakatayo na at humulik ito sa pisenge. Nag-iwas ako ng tingin at napalunok. Behave yourself Mila, buong week na tayong magkasama. Ani Rafa. Magkasama sila buong week. Kinagat ko ang dila ko habang mariing nakatikom ang bibig ko. Nakita kong umupo ang babae at bahagya itong nakanguso. Tumikim si Rafa. Napatingin naman ako sa kanya. Nakatingin pala ito sa akin. Binigay ko sa kanya ang ni-print ko na documents. Tahimik lang akong naghihintay. Pasulyap-sulyap ito sa akin. Hi, I'm Mila. Nakangiting sabi nito. Hello, ma'am. I'm Lorraine. Nanlaki ang mata nito pero kaagad nang umiti sa akin. Ikaw pala, mahinang wika nito. Bakit po? Umiling ito sa akin, wala, ngumiti ito at tumingin kay Rafa. Raf, may pupuntahan ako. Ihatid mo ako, please. Malambing na sabi nito. Binigay sa akin ni Rafa ang mga documents, ni-check ko ito isa-isa at lahat ay may nakalagay na approved. Tumingin iyo kay Mila, okay. Tipid na sagot nito. Thank you sir. Mauna na ako. Ani ko at tumalikod na. Thank you, Raf. You're the best. Masayang sabi ni Mila. Lumabas na ako sa opisina ni Rafa at bumalik sa desk ko. Ni-open ko ang computer at kaagad na nag-reply sa mga emails na approved lahat ng mga meetings niya. Inayos ko na rin ang schedule niya habang nagtatype ako ay hindi mawala sa isip ko si Mila. Napailing na lang ako at pinagpatuloy ang ginagawa ko. Focus Lori. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ni Rafa at lumabas sila roon ni Mila, nakaakbay ito sa babae. Si Mila naman ay nakangiting nagsasalita. Parang hindi ako makahinga. Bye Lorraine. Aniya at ngumiti sa akin. Tipid akong ngumiti kay Mila. Tinapunan lang ako ng tingin ni Rafa at binalik ulit ang atensyon kay Mila na nagsasalita. Nang tuluyan na silang makaalis ay doon palang ako nakahinga ng maayos. Napapikit ako at hinaplos ang bandang kaliwang dibdib ko kung nasaan nakapwesto ang puso ko. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko at nanlalamig ang mga kamay ko. Minsan ko na itong naramdaman noon nang makita kong may kasama si Rafa na babae sa loob ng opisina niya. Napailing ako, hindi maari, hindi ako nagseselos, hindi ako pwedeng magselos. Ilang beses akong nagbuntong hininga bago nagpatuloy sa ginagawa ko. Hanggang ngayon ay malakas pa rin ang kabog ng dibdib ko. Bumaba na ako nang makita kong 11:45 na. Bago ako pumasok sa cafeteria ay nagpunta muna ako sa front desk para hanapin si Leila. Aayain ko siyang mag-lunch dahil naparami ang dala kong ulam. Hi, nasaan si Leila? Tanong ko kay Desiree na kasama ni Leila sa front desk. Absent po siya ngayon ma'am. Sagot nito sa akin. Ganoon ba? Sige, salamat. Sabi ko at nagtungo na sa cafeteria. Dumiretso ako sa cashier at bumili ng bottled water, hindi na ako pumila dahil yun lang naman ang bibilhin ko. Matapos ibigay sa akin ang tubig ay naghanap na ako ng bakanting upuan at doon umupo. Nakakailang subo pa lang ako ng pagkain ko nang mawalan ako ng gana. Napatulala ako sa ulam ko na tinutusok ko lang ng tinidor. I sighed. Sayang ang pagkain. Wala si Leila at wala rin akong ganang kumain. Nagulat ako nang may umupo sa tabi ko kaya napatingin ako sa kanya. Natigilan ako nang makita kong nakaupo roon si Rafa. Why aren't you eating? Seryosong tanong nito. Napatikim ako at lumunok, busog na ako. Ani ko at nag-iwas ng tingin. Really, hindi mo pa nga nakakalahati ang kanin mo. Anito. Napatingin naman ako sa kanin ko. Tama siya lang subo lang ang nakain ko. Marami kasi akong nakain kanina kaya busog pa ako. Pilit akong ngumiti sa kanya. Tumaas naman ang kilay nito. You cooked this. Turo nito sa pagkaing nasa harap ko. Tumango ako sa kanya at inayos ang pagkakatakip ng baunan ko, pero inagaw niya ito sa akin at kinuha ang kutsara at tinidor. Anong ginagawa mo sir? Mahinang wika ko. Kinuha nito ang ulam at nilapit sa kanya at tinitigan. It looks good, what's this? Tinusok nito ang karne ng baboy at tinitigan. Adobong baboy with egg.
Sagot ko sa kanya at inagaw ang baunan ko pero mahina niyang tinapik ang kamay ko. I'm starving. Aniya at nagsimula ng kumain. Sir, sandali, kuhanan na lang kita ng bagong kutsara at tinidor. May laway ko na kasi yan. No need. Sagot nito habang ngumunguya. Napangiwi ako at hinayaan ko na lang siyang kumain. Nilapit ko sa kanya ang brownies na ni-bake ko at ang buttered corn. Tahimik lang itong kumakain habang ako ay pasimpleng napapatingin sa paligid. Nang makita kong may mga nakatingin sa amin ay bahagya akong napailing. Hindi pa namamatay ang tsismis ng nakaraan, tapos ngayon, nakita na naman kaming magkasama rito sa cafeteria. Kumuha na lang ako ng brownies at kumain. Napatingin ako kay Rafa na mukhang nag-e-enjoy sa pagkain. Naubos na niya ang ulam at kanin ko, ang buttered corn naman ang kinakain niya. Lumabas naman sila kanina bakit hindi pa siya kumain sa labas. You should cook always. Aniya at tumingin sa akin, you were a good cook. Tipid akong ngumiti at uminom ng tubig. Pagkatapos ko ay kinuha ko na ang baunan ko at sinarado ito ng maayos. Pati ang brownies ay naubos niya na rin. Hindi ba kayo kumain sa labas at gutom na gutom ka? Tanong ko habang nilalagay sa paper bag ang baunan ko. Kinuha nito ang tubig ko kaya napatingin ako sa kanya. No, tipid na sagot nito at umunom ng tubig. Bahagyang bamuka ang bibig ko at napakurap. Nakatingin lang ako sa kanya habang inuubos niya ang tubig ko. Napalunok ako at nag-iwas ng tingin. Let's go. Aniya at kinuha ang paper bag. Ako na sir. Kukuhanin ko na sana ang paper bag pero hinawakan nito ang palapulsuhan ko at hinila na ako palabas ng cafeteria. Pagkapasok namin sa elevator ay tsaka niya na lang ako binitawan. Pareho lang kaming tahimik sa loob ng private elevator niya hanggang sa makalabas kami. Nang malapit na kami sa desk ko ay pinatong ni Liz roon ang paper bag. Thank you for the lunch. Aniya at ngumiti sa akin. Napatulala ako sa kanya. Hindi ako nakapagsalita. He smiled at me again. Nang makapasok na ito sa opisina niya ay tsaka naman ako napaupo patalikod sa opisina niya at sinapo ang kaliwang bahagi ng dibdib ko. 3:00 na ng hapon at nakaramdam na ako ng gutom. Naghanap ako ng biscuit sa bag ko o candy pero wala akong makita. Mukhang kailangan kong bumaba para magmerienda. Tumayo ako para magpaalam sana kay Rafa pero natigilan ako ng may papalapit na lalaki. May dala itong plastic. Good afternoon, ma'am. Delivery po para kay Mr. Montclair. Magalang na sabi nito. Tinanggap ko naman ito at nagpasalamat sa lalaki. Nang makaalis na ito ay pumasok naman ako sa opisina ni Rafa. Sir, dumating na ang pina-deliver nyo. Ani ko. Lumapit ako sa desk niya para ibigay ang pina-deliver niya. I don't drink milk tea. That's yours. Sagot nito habang nakatingin sa akin. Kumunat ang noo ko. Tiningnan ko ang laman ng plastic, milk tea nga ang laman at ito ang paborito kong milk tea at burger. Napatingin ako sa kanya. Kumain ka na. I know you're hungry. Anito at bumalik ulit sa pagbabasa ng papeles. I smiled. Paano niya na lamang ito ang paborito ko? Nakikita niya rin ba akong kumakain nito kapag nasa malayo siya? Thank you. Inangat nito ang ulo niya at tinitigan ako, you're always welcome. Sagot nito sa akin. Nang makaupo na ako ay nilabas ko sa plastic ang mga pagkain. I took a picture of it and started eating. Samandal ako sa upuan at napatingin sa opisina ni Rafa. Tipid akong ngumiti at nagpatuloy sa pagkain. Pasado 9:00 na ng umaga pero hindi pa dumadating si Rafa. Ang alam ko ay wala itong meeting sa labas kanina at wala rin akong natanggap na mensahe galing sa kanya na late itong papasok ngayong umaga. Nitong mga nakaraang araw ay palagi silang magkasama ni Mila. Bumabalik lang ito sa opisina kapag may meeting siya or importanteng pipirmahan na mga papeles. Siguro ay magkasama na naman silang dalawa kaya hindi pa siya nakakapasok ngayong umaga. Napabuntong hininga ako at napasandal sa upuan ko. I crossed my arms pagkatapos niyang sabihin sa akin na mahal niya ako ay 1 linggo itong hindi pumasok sa trabaho. Pagbalik niya naman ay may kasama na itong ibang babae. At narinig ko pa mismo kay Rafa na magkasama silang dalawa ng panahong wala si Rafa dito. Kailanman ay hindi na na-open ni Rafa ang tungkol sa nangyari noong nalasing siya at nagpunta sa kondo. Hindi ko na tuloy alam kung totoo bang mahal niya ako. Sa nakikita ko ngayon ay mukhang masaya naman siyang kasama si Mila.
Nagsimula na rin akong maghanap ng apartment o bahay na taytirhan na malapit lang dito. Plano ko na ring mag-resign, tatapusin ko lang ang 1 taon at aalis na ako rito. 3:00 na ng hapon at nandito na ako ngayon sa isang restaurant kung saan ko ay meet si Rafa. May ka-meeting siya ngayon dito sa private room ng restaurant na ito. Maya-maya pa ay natano ko na si Rafa na lumabas mula sa kotse niya, nakita ko ring lumabas si Mila. Nakangiti ito kay Rafa at humulik sa pisngi niya. Nag-iwas kaagad ako ng tingin at mahigpit na niyakap ang folder na hawak ko. Biglang nanikip ang dibdib ko, mapait akong napangiti. Nagseselos ako, simula nang makita ko sila ni Mila na magkasama ay ganito na palagi ang nararamdaman ko. Hindi ko na may kakaila na may puwang pa rin pala talaga si Rafa sa puso ko. Mali ako at tama si Chelsea. Hindi pa ako tuluyang nakaka-move on kay Rafa. Napayuko ako at bahagyang umiling. May nakita akong pares ng itim na sapatos na sa gilid ko kaya inangat ko ang mukha ko. Nakatayo si Rafa sa gilid ko at matamang nakatitig sa akin. I composed myself. Good afternoon sir. Papunta na si Mr. Da Silva, mauna na raw tayo sa loob. Wika ko at umiwas ng tingin sa kanya, let's go. Aya nito kaya sumunod ako sa kanya. May naghatid sa amin na staff ng restaurant at pinapasok kami sa loob ng private room. Tahimik lang kaming nakaupo sa loob. Kinuha ko ang phone ko at binasa ang text sa akin ni Chelsea. Girl, salamat sa pinadala mong ulam. Aniya. You're welcome. I replied. Binalik ko na ang phone ko sa bag ko at umayos ng upo. Narinig kong tumikim si Rafa. Hindi ko ito pinansin dahil hindi naman siya nagsasalita. Nagbabrowse lang ako sa phone ko. Mr. Montclair, magiliw na bati ni Mr. Da Silva nang makapasok ito. Sabay kaming napatayo ni Rafa at binati si Mr. Da Silva. Binigay ko kay Rafa ang folder na naglalaman ng kontrata. Habang nag-uusap sila ni Mr. Da Silva ay nakikinig lang ako sa kanilang dalawa. Pasado 5:00 na ng hapon nang makalabas kami sa restaurant. Pwede na rin akong umuwi. Mauna na ako sir. Pagpapalam ko kay Rafa. Sumabay ka na sa akin. Aniya, umiling ako, magta-taxi na lang po ako. Raf, nakangiting tawag ni Mila kay Rafa habang kumakawi mula sa loob ng kotse. Kaka-rating lang ng kotse kung saan lulan si Mila. Nasa harap lang namin ito ni Rafa. Let's go. Ani Rafa, wala na akong nagawa kaya pumasok na lang ako sa kotse. Sa front seat ako sumakay habang nasa likod naman si Rafa at Mila. Hi, Miss Lori? Bati ni Mila sa akin. Ngumiti lang ako sa kanya. Kuya, sa mall na lang ako bababa. Ani ko sa driver ni Rafa. Doon na lang ako sasakay ng taxi para malapit lang ito sa kondo. Raf, samahan mo akong mag-shopping, please. Ani Mila habang nakayakap sa braso ni Rafa. Okay, Mila, tipid na sagot ni Rafa. Nakatingin lang ako sa kanila sa rearview mirror. Nag-iwas din ako kaagad ng tingin at baka makita pa nilang nakatingin ako sa kanila. Naikuyong ko ang kamay ko at pinaikit ang mga mata ko. Nang makita ko na ang mall kung saan ako bababa ay inayos ko na ang bag ko. Narinig kong bababa rin sila ni Rafa sa mall at doon mag-shopping. Miss Lori, sama ka na muna sa amin. Sabay na rin tayong mag-dinner. Ani Mila nang makalabas na kami sa kotse. Huwag na po, uuwi na lang po ako. Magalang na sabi ko. Kinuha ko ang phone ko para mag-book na sana ng taxi pero pinipilit ako ni Mila na sumama sa kanila. Sumama ka na, ani Rafa, tumungo na lang ako. Ngumiti naman si Mila at yamakap sa braso ni Rafa. Habang naglalakad sila ay nakasunod lang ako, napatingin ako sa kamay ni Mila na nakayakap sa braso ni Rafa. Saktong lumingon si Rafa kaya mabilis akong nag-iwas ng tingin. Pumasok kami sa isang mamahaling store, habang pumipili si Mila ng mga damit ay nasa gilid lang din niya si Rafa. Bagay ba to sa akin? Nakangiting tanong ni Mila. Of course, sagot ni Rafa. Isukat ko tapos sabihin mo kung bagay sa akin. Ani Mila at umalis. Napatingin naman ako sa mga damit na nakahanger. May nakita akong dress na maganda ang kulay kaya tiningnan ko ito. Hinaplos ko ang tela, tiyak na sobrang mahal nito. Nagtingin-tingin ako ulit ng mga damit at napapangiti ako kapag may nakikita akong magandang damit. Napatingin ako kay Rafa na nakatayo lang sa hindi kalayuan, seryoso itong nakatingin sa akin. Raf, look at me, bagay ba?
Tsaka pa lang niya pinutol ang tingin sa akin at napatingin kay Mila. Bagay na bagay sa kanya ang damit niya. Para itong may sariling ilaw na nakatapat sa kanya. Yeah, bagay sa'yo, sagot ni Rafa. Napatingin sa akin si Mila kaya ngumiti ako sa kanya. Bagay po sa'yo, sabi ko. Namili pa ito ng ibang damit at bag. Miss Lori, may nagustuhan ka ba? Nagulat ako sa tanong ni Mila. Wala po, tipid na sagot ko sa kanya. Marami pa kaming pinasuka na mamahaling store, marami na rin kaming bibat na paper bags. Sumasakit na rin ang paa ko dahil magdadalawang oras na kaming naglilibot. Naka-high heels ako ngayon at nakikita kong nagkapaltos na ang ankle ko at namumula na ito. Umupo ako sa couch at hinilot ang paa ko. Bahagya kong hinubad ang sapatos ko dahil ang sakit na ng paltos ko. I sighed, magpapalam na lang ako na uuwi na ako. Hindi ko na kayang maglakad pa ng matagal suot-suot ang high heels ko. Nagulat ako nang biglang nag-squat si Rafa sa harap ko. Tiningnan nito ang paa ko. Hinawakan niya ang suot kong sapatos at hinubad ito. Natigilan ako, seryoso itong napatingin sa paltos ko. Gumalaw ang panga nito at napatingin sa akin. Bakit hindi mo sinabi kaagad? Matigas na tanong nito. Ha, look at your feet. Inis na wika nito. Bukod sa petos ko ay namumula na rin ang gilid ng talampakan ko. Ah, okay lang ako. Kaya ko pa naman. Pagsisinungaling ko. Kinuha ko ang sapatos ko at susuotan na sana ulit nang hawakan nito ang kamay ko at kinuha ang sapatos ko. Nakita kong may kinuha itong band-aid sa bulsa niya. Binuksan niya ito at akmang ilalagay na sa paltos ko pero pinigilan ko siya. Ako na, tinabig lang nito ang kamay ko at hinawakan ang paa ko at pinatong sa tuhod niya. Hinaypan niya muna ang paltos ko bago nilagyan ng band-aid. Does it hurt? He worriedly asked. Napailing naman ako. Sir, ito na po ang sandals. Ani ng babae at binigay kay Rafa ang isang pares ng sandals. Nagpasalamat naman si Rafa at umalis na ang babae. Wear this, aniya at siya na rin mismo ang nagsuot ng sandals sa paa ko. Komportable ito sa paa at malambot rin ang apakan. Sakto rin ang size ng sandals sa akin. Salamat, nag-abala ka pa, nahihiyang sabi ko. Tumayo ito at tumabi ng upo sa akin sa couch, umusog naman ako. Reklamo nito at umusog din papalit sa akin. May lumapit sa aming babae at may dalang card swipe machine. Nilabas ni Rafa ang card niya. Nagulat ako nang makita ko ang presyo ng sandals, ang mahal. Napatingin ako sa suot kong sandals. 100,000 ang presyo mo. Mahinang bulong ko. That's cheap, kaya kitang bilhan ng mas mahal pa dyan. Napalingon ako kay Rafa, seryoso itong nakatingin sa akin. Nanahimik na lang ako, nakalimutan ko yatang mayaman itong boss ko. Nilagay ni Rafa ang sapatos ko sa paper bag na binigay sa kanya ng staff ng store. Ang yabang, mahinang bulong ko, Raf, I need to go. Emergency lang. Ani Mila at nagmamadaling lumabas ng store bitbit ang pinamili niya. Teka, tawag ko kay Mila pero nakalabas na ito. Tumayo ako pero hinawakan ni Rafa ang kamay ko at hinila ako paupo. Napatingin ako sa kanya. Ikaw na lang magbigay sa kanya niyan. Turo ko sa mga paper bags na nakalapag sa sahig. That's yours. Aniya, kumunot ang noo ko, kay Mila yan. No, I bought that for you. Sagot nito, ha, yan yung mga sinukat ni Mila kanina. Tak ang sabi ko. Kinuha ko ang paper bag at tiningnan ang laman. Nagulat ako nang makita ko ang dress na hinawakan ko kanina. Ito yung nagandahan ako sa tela. Tiningnan ko pa ang ibang paper bag, nandoon din ang ibang damit na tiningnan ko kanina. Wala naman akong sinabing bilhan mo ako. I know you liked it kaya binili ko na. Nag-iwas ako ng tingin at nakagat ko ang pang-ibabang labi ko. Hindi basta-basta ang mga presyo ng mga damit na to. Lahat yata ng mga damit na nagustuhan ko kanina ay binili niya at pati na ang dalawang bag na tinitingnan ko kanina ay binili niya rin. Hindi ko to matatanggap, nahihiyang sabi ko. Kinuha ni Rafa ang mga paper bag at hinila ang kamay ko papalabas ng store. Let's go, bitawan mo ako, ani ko pero parang wala itong narinig. Hila-hila lang ako nito hanggang sa makarating kami sa isang restaurant. Winakli ko ang kamay niya kaya napabitaw ito sa akin. Magrereklamo pa sana ito pero umupo na ako sa upuan at hinilot ang paa ko. Let me massage it for you.
Huwag na po, Mr. Montclair. Sagot ko at tipid na ngumiti sa kanya. Tumagilid ako ng upo at napairap sa kawalan. Kanina ang sweet-sweet nito kay Mila, ngayong wala na ang babae ay ako naman ang napagdiskitahan niya. Nakaalis lang ang isa, ako naman ang pinagdiskitahan. Mahinang bulong ko. Tumikim ito at tinawag ang waiter. Binigay niya sa akin ang menu kaya kinuha ko ito. Matapos naming mag-order ay umalis na ang waiter. Tahimik lang kaming naglalakad ni Rafa palabas dahil tapos na kaming kumain. Bitbit niya ang mga paper bags. Sinabi ko na kanina na wala akong balak na tanggapin ang mga pinamili niya but he ignored me. Parang wala lang itong narinig. Dito na lang ako, magta-taxi na lang ako pauwi, ani ko nang makalabas na kami. No, ihahatid na kita. I want you to be safe. Aniya. Safe naman sa taxi sir. Wika ko, hindi, gabi na, ihahatid na kita. Matigas na sabi nito. Napatingin ako sa relo ko. Mag-aalas 10 na ng gabi. Maaga pa, don't push your luck, inis na wika nito. Magsasalita pa sana ako pero pumarada na ang kotse niya at lumabas ang driver. Binuksan ni Rafa ang pinto sa front seat at hinila ang kamay ko. Oo na, inis na wika ko at pumasok sa kotse niya. Good girl, nakangising sabi nito. Senaryo na nito ang pinto nang makapasok na ako. Binuksan naman nito ang pinto sa likod at nilagay ang mga paper bags doon. Umupo na ito sa driver's seat at nag-start ng magmaneho. Pareho lang kaming tahimik habang bumabiyahe kami pauwi sa kondo. Napabuntong hininga ako. Gusto ko sana siyang kausapin tungkol sa mga sinabi niya nang nalasing siya at yung nalaman ko kay Audrey pero hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Palihim ko siyang sinulyapan. Mahal pa kita, tanong ko sa isip ko. Why are you looking at me like that? Aniya at nilingon ako nang mabilis at bumalik sa daan ang tingin niya. Wala, ani ko at nag-iwas ng tingin. Tungkol sa sinabi ko noong huling beses na lasing ako, totoo ang lahat. Natigilan ako sa sinabi niya. Akala ko ay hindi na niya ito open up sa akin. I know, napalunok ako, nakausap ko si Audrey. Mahinang sabi ko. Do you believe me? Tumango ako sa tanong niya. Natatanaw ko na ang building ng kondo at maya-maya pa ay nagpark na si Rafa. Ihahatid na kita. Aniya, hindi na ako nagsalita pa. Hinayaan ko na lang siyang ihatid ako sa kondo niya kung saan ako tumutuloy. Nang makarating na kami sa kondo ay binuksan ko ito kaagad. Pinapasok ko siya, nilagay niya ang mga paper bags sa mesa. Thank you, ani ko. You're welcome, ngumiti ito sa akin at lumapit, napatingin lang ako sa kanya. I was drunk because I was jealous but I am not a liar baby. I am in love with you. Masuyong sabi nito. Ang lakas ng tibok ng puso ko habang nakatitig ako sa mga mata niya. Hinawakan nito ang pisngi ko. I will wait, okay. I will make it right this time. Hindi na kita sasaktan ulit. Napapikit ako nang maramdaman kong hinalikan niya ako sa noo. Baby, say something. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Kung nagseselos ako kay Mila, ibig sabihin noon ay mahal ko pa rin siya pero nagdadalawang isip ako kung tama ba itong nararamdaman ko. Ngumiti ito sa akin. It's late, you need to rest. Aniya at nagtungo na sa pinto at lumabas. Napaupo ako sa couch at napabuga ng malalim na hangin.